huwag kayong mabalisa. Ang daigdig na ito ngayon ay puno ng pagkabalisa, lalong-lalo ng panahon ngayon, lalong-lalo na ang dinanas natin ang COVID-19. At sa panahon na ito, na nakikita natin na isa sa mga kadahilanan kung bakit tayo ay nagbabalisa ay gawa ng walang kasiguraduhan. Pero ang panyaya ay pinapahayaw ni Jesus. Kaya nga sinasabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang dulot ni Jesus ay katotohanan, buhay, at daan. Nais niyang tayo ay magkamit ng kasiguraduhan. Sana makita po natin na ang mga sakramento ay isang pagkakataon na sabi na natin ay itinatag ng ating Panginoong Jesucristo para mabigyan tayo ng biyaya, higit natin pakinabangan ang pagpapala ng Diyos. Yun ay kasiguraduhan. Kaya nga pagkakataon, katulad halimbawa po ng binyag. Ano ibinibigay ng binyag? Buhay na walang hanggan. Ang langit, ang kaligtasan mula sa kasalanan, mula sa kasalanan na Eva at ni Adam, at mula din sa ating mga kasalanan. So bahagi yun na kung saan ay tinulog yan ng mga sakramento. Katulad din mo halimbawa na pagkapain ng langis at ng kumpisal. Pinapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya nga yung patuloy nating paanyaya, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na matagal nang nakaratay sa hikaan na huwag kayong mahiyang magpatawag ng pari para sa sakramento ng pagkapain ng langis. Bakit? Kasi yun ay kasiguraduhan na alin. Sabi nga po natin, yung pananampalataya natin, isang pananampalataya ating iniingatan at pinagtitibay from the cream to the grave. So yun nawa yung huwag natin kalimutan. Ang panahon ng pagkilos, lalong-lalo ngayong panahon na ito, siguro gawa din na gusto ng demonyo natin sirain yung ating katatagan at tayo ay inahayaan niya na tayo ay mag-alinlangan. Pero yung panyaya na ipinahayag ni Jesus ay huwag tayong mabalisa kasi ang dulot ng Diyos sa atin ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga ho yung patuloy na pagtitibay at pag-aaral tungkol sa ating pananampalataya. Makita natin na rin ang nais ng Diyos na higit natin ipakita sa pagkilos na tayo ay tunay na mga iniligtas ng Diyos. Kaya nga kalimitan sinasabi natin na pagka gumagawa ng mabuti, ay kasi ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kinakailangan ay iparamdam natin, ipahayag natin at tayo ay mga iniligtas ng Panginoon kapal. At bahagi yun na kung saan ay nawa, higit natin mapagtibay na sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan, nandun pa rin yung biyaya at pagkapala ng Diyos. Kaya napakahalaga po yung kahalagahan ng patuloy natin ng pagtanggap ng mga sakramento.
Yun ay katiyakan na alin na tayo ay pinagtitibay ng Diyos sa ating mga pananampalataya. At maliwanag din natin na tayo ay patuloy na naging tapat sa ating pananampalataya. Bakit? Kasi pinapakinabangan natin yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan. Pero tayo hindi nagtitiwala na rin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga, ito yung idinudulog natin sa harapan ng buong kapal. Hayaan natin na patuloy tayong gabayan ng ating pananampalataya na nagnanais natin, sabi nga natin na magdudulot sa atin ng kasiguraduhan. Kasi kapag hindi tayo sigurado, palagi tayong mangangamba. Palagi tayong mangangamba. Kaya bahagi yun na kung saan ay yan ay ginagamit ni Satanas para manghina ang ating pananampalataya. Kaya sana po, higit nating pagtibayin na makita natin yung katotohanan na pinamamanhid sa atin ng ating pananampalataya sa tulong ng lalong-lalo na ng mga sakramento na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi dito dumadaling higit sa lahat ang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Hindi lang o damdamin, hindi lang o damdamin. Gusto mo sabihin, kapag nararamdaman mo, kahit na hindi mo nararamdaman, yun yung katotohanan na ibinibigay. Kapag sinabi ng pare sa sakramento ng kumpisal, pinapatawad nila sa iyong mga kasalanan. Tayo naniniwala na rin, pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya, higit nating pakinabangan yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, na higit nating makamtan ang kaligayang walang hanggan sa piling ng Diyos sa kanyang kaharian doon sa langit. Kaya napakahalaga po yung higit natin makita ang mga makadiyos na katotohanan. At yun ay rin, maliwanag na ibinibigay ng mga sakramento sa daigdig na ito. Lalong-lalo na sa pamagitan ng ating simbahan. At tayo narito para iatid sa uling hantungan ang 11, nawa higit tayong magtiwala na sa gitna ng ating pananampalataya, naway kaabagan siya ng buong may kapal. At patuloy nating ipanalangin na nawa ay kung may mga pagkukulang na sa Kanya ay maibigay yan ng hinihingi ng katarungan. Pero siya yung maliwanag na alin, na ang Diyos, sabi nga sa pagbasa natin, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero kung tayo ay hindi natin tinatanggap yung pag-ibig na yan ng Diyos, ay sinayang natin yung pagkakataon na nais niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. At yun ang hinihulog natin. Naway pakinabangan ni Jose ang katotohanan na dulot ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo na namatay at muling nabuhay upang siya ay higit na makinabang sa kaluwalhatian ng Diyos sa kaharian ng ating Amang nasa langit.